Nagaw ang atensyon namin sa pagbukas ng pinto ng conference room. Sumungaw si Tito Alvaro na nakangiti kasama ang kanyang assistant. Nandito na pala si Josh. Pwede na tayo magsimula, Henry. Iho, sabi ko kay Ramona ipatawag ka rin para alam niyo magkapatid ang nangyari sa Click It. Total, mukhang wala ng planong humarap sa Santiago dito. Paliwanag nito. I understand, Tito. Sagot ko. Tumango siya at sumanyas kay Henry. Agad namang tumalima si Henry at nagtungo sa unahan para ipaliwanag ang exit strategy para sa Click It. We will start with our bondholders. Henry started his presentation. Habang nakatitig ako sa logo ng Click It, ay mas lalo akong nakaramdam na lungkot. Kinalakihan ko na ang logo na iyon at ngayon ay mataman kong pinakikinggan kung paano ito magsasara at tuluyang mawawala sa industriya. Bigla ay bumukas ang pinto ng conference room at gulat ako na patitig sa lalaking dumating. Dad! Gulat na salubong ni Ate Ramona sa kanya. Why didn't you wait for me? Ni Daddy na noon ay nagtungo na sa isa sa mga upuan at pranteng na upo doon. Santiago! Akala ko hindi ka na darating. Salubong din sa kanya ni Tito Alvaro. Tipid na ngumiti si Daddy sa kanya saka tumango. Alvaro, if you're really mad at me, you could have just told me. Hindi naman kailangan dumating tayo sa ganitong punto. Biglang natigilan si Tito Alvaro sa sinabi ni Daddy. Hindi siya nakasagot at nagtatakang sinulyapan kami. Dad, hindi naman sa ganoon. I am sorry, Dad. Ako ang nagsabi magsimula na kami sa meeting. Akala ko kasi hindi ka na darating. Agad na paliwanag ni Ate Ramona. Hindi ko maiwaasang mainis kay Daddy. Siya pa ang may ganang magalit. Gayong sa maraming meeting na ipinatawag ni Tito Alvaro ay wala siya. I am sorry, Santiago. You didn't answer my call. Sa halip ay hingim pa umanhin ni Tito Alvaro. Nanunukat ang tingin ni Daddy sa kanya saka itinuon ang mga mata kay Henry. Hindi iyon ang tinutukoy ko. Ramona. Baling ni Daddy kay ate. Bueno, go on with your presentation. Utos ni Daddy kay Henry. I've noticed that his tone has become a little bossy. He has no right to be arrogant today. Hindi ngayon kung kailan papasara na ang Click It. Ipinagpatuloy ni Henry ang presentation hanggang sa matapos iyon. Nanatiling nakamasid sa kanya si Daddy ngunit hindi naman ito mukhang interesado sa mga sinasabi ni Henry. What do you think, Santiago? Do you have any suggestion? Tanong ni Tito Alvaro sa kanya. Umayos si Daddy ng pagkakaupo. He mumbled something we couldn't understand before facing us. So that's your plan? Anya, na parabang katawa-tawa ang mga inilahad ni Henry. Yes, Santiago. Sagot ni Tito Alvaro na sinulyapan kami. Tulad namin ay halata ang pagkalito niya sa mga kilos ni Daddy. You see, that strategy you presented. Baling ni Daddy kay Henry. That's useless. Sabay kaming napasinghap ni Ate Ramona sa sinabi niya. Dad, we planned it for months. Ani Ate Ramona ngunit hindi siya pinansin ni Daddy. How are you, Henry? Bigla ay tanong ni Daddy kay Henry. Tito, I did my best to save Click It. I developed. Forget about Click It. I want to know what your plans are. Saan ka na pupunta matapos ito? Tanong ni Daddy sa kanya. Bigla ay naagaw ng tanong ni Daddy ang atensyon ko. Ano nga bang plano ni Henry? I never got the chance to ask him. I am working part-time on a certain company now. That is Santiago. Tipid na sagot ni Henry. Working? You? Why not invest in a new business? Create a new technology and become the owner of that company rather than an employee. Ani Daddy. Hindi ko alam kung anong ipinupunto niya. Napakalayo na nang itinungo ng aming usapan. Pakiramdam ko ay nasasayang lang ang oras namin. That is my plan, Tito. Amin ni Henry. That's right. Ani Daddy sabay hampas ng kamay sa mesa dahilan para mapaigtad si Ate Ramona sa gulat. Si Tito Alvaro naman ay tahimik at seryosong nakamasid sa kanya. I knew it. That was your plan years ago, Henry. Napakunot ang noo ko sa sinasabi ni Daddy. Why do I get the impression he is being sarcastic? Alvaro, how about you? I thought you were good at negotiations. That's why Vidala said I put our trust in you to be a part of this company. Si Tito Alvaro naman ang binalingan ni Daddy. I am sorry, Santiago, but no amount of negotiations will save Click It from... I know! Putol ni Daddy sa kanya.
I recall him being like this when he was still the CEO of Click It. Noong nagtatrabaho pa siya ng maayos. Kaya naman kinatatakutan siya sa kumpanya. He is the one who taught me that to lead a company, you must be tough. But one day he told me he is tired. You could have told me what you wanted, Alvaro. Maging ako ay naguguluhan sa mga lumalabas sa bibig ni Daddy. Hindi nakasagot si Tito Alvaro sa tinura niya. Just give me enough time. Don't worry. Click It will never go out of business. Ani Daddy habang ang mga mata ay nakatuon sa amin ni Ate Ramona. Matapos iyon ay tumayo na siya saka walang anuman na naglakad palabas ng conference. Naiwan kaming apat sa loob. Walang makapagsalita sa amin. Lahat kami nagtatanong ang mga mata sa mga salitang binitawan ni Daddy. Anong ibig niyang sabihin? Alias POV. Again, I am really sorry. Muling hingi ko nang paumanihin kay Jade. Nakailang sorry na ako buhat kanina ngunit hindi mapawi ang tampo niya sa akin. Sa halip na sumagot ay muli niyang inilibot ang mga mata sa kabuuan ng condo unit namin ni Josh. Dumating siya dito kanina matapos akong tawagan. Anya ay nagpunta siya sa apartment ko para bisitahin ako ngunit wala siyang nadatnan doon. Kung kaya kanina ko lang inamin sa kanya na lumipat na ako dito sa condo unit na binili ni Josh. At ngayon nga ay nagagalit siya sa akin dahil hindi ko man lang nagawang ipaalam sa kanya ang mga nangyari sa akin nitong mga nagdaang araw. Ang totoo ay nakalimutan ko sabihin sa kanya na lumipat na ako dito. Biglaan ang lahat at hindi ko na nagawang magpaalam sa kanya ng maayos. Sinulyapan ko si Jade na noon ay nakaupo na sa sofa at abala na sa cellphone. Kanina pa kami nagkukwentuhan ngunit hindi ko alam kung napatawad na ba niya ako. Sa paningin ko ay mas lalo siyang gumanda simula noong bumalik siya sa pagiging modelo. Anya ay paalis siya ng bansa para sa isang project na nakuha niya. Hindi ko tuloy mapigilang isipin na baka iyon na ang dahilan kung kaya paalis din ng bansa ang masungit kong boss. Pero imposible naman iyon dahil halos isumpa nilang isa't isa. Not bad. That Josh is really something. Komento ni Jade na noon ay sinusuyod na ng tingin ang mga kagamitan namin. How about Kyle? Siguro naman ay tapos na ang lahat sa inyo. Naisipan niyang itanong. Nanguusig ang tingin niya sa akin na parang isusumpa niya ako oras na magkamali ako ng sagot. Hindi na kami nagkausap ni Kyle. Yung kapatid niya na si Hailey ang kumausap sa akin. Pagbibigay alam ko sa kanya. Marahas siyang napahugot ng hininga sa narinig. Oh, ano sabi niya? Humingi lang siya ng tawad sa ginawa ng kapatid niya. Sagot ko. Sinulyapan ko si Jade na noon ay naghihintay pa ng sasabihin ko. Ipapagamot daw nila si Kyle. Dagdag ko. Naupo siya sa sofa at animoy napagod na sumandal doon. Sana naman ay gumaling pa siya. Pero wag na siya mag-love life ulit, no? Nakakatakot. Anya. Kayo ba ni Sir Luke? Kumusta na kayo? Lakas loob na tanong ko. Agad na kumunot ang noo niya at bahagya pang umirap sa gawi ko. Huwag mo kang matanong sa akin ang impaktong iyon. Inis na singhal niya sa akin. Nalalaka ang mga matang tinitigan ko siya. Mukha mas lalong tumindi ang galit niya sa asawa. Bakit? May nangyari ba? Usisa ko. Wala. Mabilis niyang sagot. Magsasalita pa sana ako ngunit naagaw ang atensyon namin ng pagdating ni Josh. Napaayos si Jade ng pagkakaupo sa sofa. Si Josh naman ay natigilan pagkakita sa kanya. You have a visitor. Ani Josh, saka lumapit sa akin at hinagkan ako sa pisngi. Nang tingnan ko si Jade ay umirap siya sa akin na parabang nababana sa iginawi ni Josh. Oo, si Jade. Nakilala mo na siya noon? Hindi ko malaman kung paano ipapakilala si Jade sa kanya. Sa ilang beses na nagkaharap silang dalawa ay hindi ko masasabing magkasundo sila. Yeah, I remember her. Tapid na sagot ni Josh saka ngumiti kay Jade. Really? You remember me? Saan? Doon ba sa party ni Mr. Werner kung saan nakita ko ang ex mo na kabit ng asawa ko? Mataray naman na tanong ni Jade sa kanya. Halatang pagkagulat ni Josh sa sinabi ni Jade pag ko ay napailing na lang siya. Why do I feel like you're directing your anger at me? Natatawang tanong niya. Hindi naman. Bigla ay bawi ni Jade. Iniisip ko lang kung anong nakita mo sa pangit na melody na iyon. Bulong niya ngunit alam kong narinig ni Josh dahil mahina siyang tumawa. Gayunpaman ay hindi na siya nagkomento pa. You are perfectly suited to be Luke's wife. Anyway, Jade, feel free to relax here. Baling niya kay Jade. I'll just take a shower.
Bulong naman niya sa akin saka naglakad papasok sa aming kwarto. Sunundan namin ang tingin si Josh habang papasok sa kwarto at pagkalapat na pagkalapat ng pinto ay agad na napabuntong hininga sa Jade. Ay pero go. Anya saka dinampot ang slim bag na dala. Ha? Aalis ka na? Gulat na tanong ko. Alam ko naman na abala ko sa inyo dito. Who knows what will happen after he finish showering? Nakangisi ng sagot niya. Maging ang mga mata niya ay nanunudyo. Ako naman ay agad na nag-init ang pisngi. Really, Aliyah, I am happy for you. Alam ko sinabi ko noon na hindi ako pabor sa desisyon mong pagbigyan si Josh. Pero dahil nakikita ko ngayon na masaya ka, kung kaya masaya na rin ako para sa'yo. Her smile is genuine and warm, and I felt relieved to know that she supports my decision. I just hope and pray that she finds the same joy I have and the love she truly deserves. Kung si Paolo man ang magpapasaya sa kanya ngayon, ay hindi ko siya huhusgahan. Alis na ako. It's nice talking to you. Nakangitim paalam na niya. Bye Jade. Good luck sa project mo. Paalam ko na din sa kanya. Niyakap niya ako saka tinungo ang pinto. Kinabukasan ay maaga kaming bumiyahe ni Josh patungo sa probinsya. Ngayon ang araw nakakausapan namin si nanay. Noong isang araw ko pa ipinaalam kay nanay ang pag-uwi namin. Hindi naman siya nagusisa sa pag-uwi namin ngunit hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Batid kong may ideya na siya sa pakay namin at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang damdamin niya sa sitwasyon namin ni Josh. Magagalit ba siya na tinanggap kong muli si Josh sa buhay ko gayong labis niya akong sinaktan? Huhusgahan ba niya ako? Pihadong makakarinig na naman kami ng mga salita kay nanay ngunit handa kong tanggapin iyon. Relax, Aliyah. Pagpapakalma ni Josh sa akin. Hindi ko masabi kung magaling lang siyang magtago ng emosyon o totoong hindi man lang siya kinakabahan sa gagawin namin pakikipag-usap kay nanay. Pinauunahan na kita. Baka makarinig ka na naman ng mga salita kay nanay. Sabi ko, don't worry about me. I deserve every negative thing she will say about me. Tatanggapin kong lahat ng iyon. Inabot niya ang kamay ko at bahagyang pinisil iyon. Mas lalo akong nanlamig nang huminto ang sasakyan namin hudyat na narating na namin ang aming barangay. Sunulyapan ko si Josh na noon ay inaayos na ang suot na damit saka ako binalingan. Let's go. Aya niya sa akin. He offered his hand to me. Tinitigan ko muna siya saka lakas loob na inabot ang kamay niya. Magkasabay kaming naglakad patungo sa bahay namin. Sa daan ay batid ko ang tinginan at palihim na bulungan ng mga kapitbahay namin. Hindi ko na lang sila pinansin. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang pakikipag-usap namin kay nanay at makuha ang basbas niya sa relasyon namin ni Josh. Sa bungad ng bahay namin ay namataan ko agad si Ate Eden na nakatanaw sa amin. Nay, andito na sila. Narinig kong sigaw niya. Josh, tuloy ka. Kanina ka pa hinihintay ni nanay. Baling pa niya kay Josh. Pagpasok namin sa kabahayan ay mas lalo pa ako nalamig sa kaba. Napawi lang iyon ang bahagyang pagkakita ko kay John na masayang naglalaro sa sala. Bagong ligo siya at halatang binihisan pa nila ng maganda para sa pagdating namin. Hi baby finger! Masiglang tawag ko sa kanya. Agad niyang nakilala ang boses ko at nilingon ang gawin namin. Pagkakita sa amin ay agad na nagliwanag ang mukha niya. Mama! Daddy! Sigaw niya sa kapatakbo kaming sinalubong. Napansin ko agad na ang laki ng itinaas niya simula noong huli ko siyang nakita. I miss you. Bulong ko sa kanya habang yakap siya ng mahigpit. Wow, you're growing up so quickly, baby finger. Manghading sambit ni Josh. Sinulyapan niya ako at sa tinginan pa lang namin iniintindihan na namin ang naisabihin sa isa't isa. We don't want to miss seeing him grow up any longer. Gusto naming masaksihan ang paglaki niya. Hindi yun tuwing bibisita kami sa kanya ay magugulat kami dahil mas mataas na siya o di kaya na may bagong gupit na siya. Nay! Napatuwid ako ng tayo pagkarinig sa pagtawag ni ate kay nanay. Kay bilis ng pintig ng puso ko nang mamataan si nanay na pumasok sa sala. Nay! Salubong ko din sa kanya. Nilapitan ko siya saka nagmano sa kanya. Ganoon din ang ginawa ni Josh. Eden, ipasyal mo muna si John. Mag-uusap lang kami nitong kapatid mo. Utos niya kay ate. Agad naman tumalima si ate at inaya si John na maglaro at mamasyal sa labas ng bahay. Bakit nga pala bigla ay napasugod kayong dalawa dito? Tanong ni nanay sa amin nang kami nalang tatlo ang naiwan sa sala. Kasi nay, nagkandautan na simula ko.
Batid ko ang panginginig ng aking boses. Hindi ko magawang ituloy ang sasabihin kung kaya nilingon ko si Josh. Otomatiko namang natuon din ang tingin ni nanay sa kanya. Tumikim muna si Josh bago nagsalita. Nay, may ipapaalam sana kami sa'yo. Simula niya. Napakunot ang noo ko sa tawag niya kay nanay. Nanay, kailan pa sila naging malapit sa isa't isa? Sinulyapan ko si nanay na noon ay seryosong nakatingin kay Josh. Ano yun, nak? Tanong niya. Halos mahulog ako sa upuan sa narinig. Maang na napasulyap ako kay Josh ngunit ngumiti lang siya sa akin. Nakausap ko na po si Aliyah at napagpasyahan po namin na magsamang muli. Napagdesisyonan po namin kalimutan na ang mga nangyari noon. Sa halip ay ituon po namin ang atensyon kay John. Ngayon po ay umaasa ako na sana ay payagan mo kami. Mahabang paliwanag ni Josh. Tiningnan ko si nanay na noon ay maang na nakamasid sa amin. Nagtatanong ang kanyang mga mata nang sulyapan ako. Napakagatlabi ako dahil sa reaksyon niya. Alam kong malaki ang pagkukulang ko dahil hindi ko nasabi sa kanya ang mga nangyari sa amin sa mga nagdaang araw. Nay, pasensya na po kung hindi ko nasabi sa iyong desisyon ko. Hindi ko alam kung paano sisimulang magpaliwanag sa kanya. Nay, mahal ko po si Josh at kung gayon ay napapayag mo rin pala itong anak ko. Bigla ay tanong ni nanay kay Josh. Maging siya ay tila nalilito sa nararamdaman. Tumungo siya at napansin kong nagsisimula na siyang pagpawisan. Nang mag-angat siya ng tingin ay ako naman ang diretso niyang tinitigan sa mga mata. Alam ko naman na ganito ang mangyayari. Nakikita ko naman noon pa na mahal ka pa nitong anak ko. Anya, habang sa akin nakatingin. Bigla ay binalingan niyo si Josh. Pero Josh, huwag mong kalimutan yung usapan natin. Hindi naman sa tumututol ako sa inyo. Naturally naghahangad ako na sumayang anak ko at magkaroon ng buong pamilya si John. Kaya lang ay hindi mo maiaalis sa akin na mag-alala. Paano kung maulit lang ang nangyari noon? Hindi ko na yata kakayanin kapag makita ko na naman ang anak ko na masaktan. Kung pwede lang sana na hindi na ikaw umahalin ulit nitong anak ko. Nay! Saway ko sa kanya ngunit naramdaman ko ang paghahawak ni Josh sa kamay ko. Tiningnan ko siya noon at bahagyang umiling lamang siya habang nananaway ang tingin sa akin. Para bang sinasabi niyang huwag akong kumontra sa mga sinasabi ni nanay. Nawaan ko po kayo, Nay. Pangako po na hindi na mauulit ang nangyari noon. Sa ngayon po ay magiging mas matatag po ako. Natuto na po ako sa mga pagkakamali ko noon. Hindi ko na po gugustuhin na mawala ang mag-ina ko sa akin. Nay, alam ko nagkamali ako noon at minsan ko nang sinira ang tiwala niyo pero sana po ay maniwala kayong mahal ko ang anak niyo. Sigurado ka ba? Kasi ako'y walang tanong sa nararamdaman ng anak ko sa'yo. Alam ko na mahal ka niya ng sobra-sobra pero ikaw, handa ka bang panindigan siya ngayon? Kahit na ano pa mangyari, hindi mo siya iiwan. Alalahanin mo sana na may John na kayo. Hindi na lang kayo masisira oras na maging mahina ulit kayo sa mga pagsubok na pwedeng dumating sa inyo. Bakas sa mga mata ni nanay ang labis na pag-aalala at hindi ko siya masisisi. Sumungo na rin sa mga mata niya ang luha na para bang muli ay nababalik sa kanya ang sakit ng nakaraan. Nay, gusto ko ulit humingi ng tawad sa mga nangyari noon pero tulad noong mga sinabi ko sa'yo. Noong nagpapaalam pa lang ako liligawan ko muli ang anak niyo. Mahal ko po siya at tanda kong patunayan iyon. Alam ko mahirap ibigay muli ang tiwala na naiwala ko pero sana po ibigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pangakong hindi ko na po sasayangin iyon. Aalagaan ko po si Aliyah at si John. Hindi umimik si nanay. Halata pa rin ang labis niyang pag-aalala kung kaya nilapitan ko siya at inabot ang kamay. Sinulipan niya ako at gusto kong maiyak nang mabasa ko ang takot sa mga mata niya dahil sa desisyon ko. Nay, pagtiwalaan mo sana ako. Mahal ko po si Josh at naniniwala ako na hindi niya kami pababayaan ngayon. Pagsusumamo ko sa kanya, umaasa na sana imapalis ang mga agam-agam niya. Ikaw na bata ka talaga. Palagi mo na lang ako pinag-aalala. Umiiyak na sambit ni nanay. Ano pa bang magagawa ko? Alam nga namang ako pa ang tututol sa kaligayahan niyo ng apo ko. Anya habang pinupunasan ng mga luha sa mga mata. Maya-maya binalingan niya si Josh. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, Josh. Anak, huwag mo na sasaktan itong si Aliyah ko. Dahil wala nang susunod na pagkakataon. Tandaan mo, wala nang susunod na pagkakataon.
Mahirap lang kami, ngunit oras nasaktan mo siyang mali, hindi ka na makakalapit sa mag-ina mo. May halo ng pagbabanta ang boses ni nanay. Pangako po, Nay, hindi na po mauulit ang nangyari noon. Ani Josh, na noon ay tila nabuhayan sa narinig na sinabi ni nanay. Tinignan niya ako sa katipid ng umiti. O siya, wala naman na akong magagawa. Kung masaya ang anak ko ay hindi na ako tututol pa. Sagot niya. Dahil sa narinig ay niyakap ko si nanay ng mahigpit. Nay, salamat po. Bulong ko. Sus, para saan at nagpapasalamat ka? Ako ang nanay mo. Natural na maghahangad ako na makita kang masaya. Ang magulang handang unawain ng anak. Basta tandaan mong nandito lang ako at handang alalayan ka. Ani nanay, hindi ko na napigilan ang maluha sa mga sinasabi niya. Mahal ko si Josh at ramdam kong mahal din niya ako. Sana sa pagkakataong ito ay sapat ang pagmamahal namin sa isa't isa at mapaghilom namin hindi lang ang mga sugat namin, kundi maging iyong mga sugat na idinulot namin sa mga taong nakapaligid sa amin. Isang linggo ang lumipas matapos kami magtungo sa probinsya. Kinabukasan din ay sumama sila nanay at John sa amin pauwi sa Manila at nanatili silang kasama namin sa kondo sa loob ng 3 araw. At sa loob ng 3 araw ay labis ang saya ko. Ganoon din si Josh. His previously icy attitude has transformed into a welcoming one. At dahil din kay John, napuno ng ingay at tawanan ng aming tahanan. Ngunit saglit lang iyon dahil kahapon ay nagpahatid na ulit sila nanay at John sa probinsya. Malungkot man kami ni Josh ay wala kaming magawa. Konting araw na lang naman ang aming hihintayin. Base sa naging usapan namin nila nanay, sa susunod na buwan ay dito natitira si John kasama kami. Ayon kay Josh, ay kukunin niya muna iyong isa sa mga kasambahay nila para siyang makasama namin sa bahay. Nangako din naman si nanay na sasamahan muna kami dito ng ilang araw. Are you ready? Untag sa akin ni Josh. Kaninang umaga ay inaya niya akong mamasyal. Agad naman akong pumayag dahil kahapon din ay umalis si Sir Luke para magtungo sa Singapore. Dahil doon ay maluwag ang schedule namin sa opisina at hindi ako pagod sa trabaho. Kakatuwang sa Singapore din ang location ng project ni Jade. Nagdududa na talaga ako sa boss ko na iyon. Akala ko ay kung saan ako balak ipasyal ni Josh, ngunit sa pagtataka ko ay pumasok sa isang exclusive subdivision ang sasakyan namin. Sumulyap ako sa bintana at mas lalong napakunot ang noo ko nang mapagtantong nasa isang bakanteng lote lang kami. Ano bang gagawin natin dyan? Takang tanong ko. Whatever you want to do. Makahulog ang sagot niya habang pinagmamasdan ang magiging reaksyon ko. Sinimangutan ko siya dahilan para lalong lumawak ang ngiti niya. I'm just kidding. Come, hindi maganda na kasimangot sa umaga. Anya, nagulat ako na bigla siyang lumapit sa akin. Kilapit niya at halos sakupin na niya ang buong pwesto ko. Napasiksik ako sa upuan ko. Itinapat niya ang mukha sa mukha ko at tinitigan ako. Napigil ko ang paghinga. I feel like he's taken up a lot of space in this car. Unti-unting bumaba ang mukha niya sa akin at napapikit na lang ako habang hinihintay ang paglapat ng labi niya sa mga labi ko. Ngunit ilang segundo na lumipas ay hindi nangyari iyon, kaya muli ako nagmulat at sinalubong ako ng nanunodyo niyang mga mata. Ater Aliyah, nakangisi niyang sabi. He then reached for my seatbelt and unbuckled it. Inis ko siyang tiningnan at narinig ko ang pagtawa niya. Sa gulat ko ay pinisil niya ang ilong ko. I just don't want to waste this opportunity. Bulong niya. Mas lalo ako naguluhan dahil sa sinabi niya. Baka kung saan pa mauwi kapag hinalikan kita dito ngayon. Paliwanag niya habang inililibot ang mga mata sa paligid. Nang pagmasdan ko ang paligid ay saka ko napansin na halos wala pang bahay sa parte ng subdivision na kinaroroonan namin. Bakit ba tayo nandito? Tanong ko sa kanya. Sa halip na sumagot ay bumaba siya ng sasakyan pagkatapos ay pinagbuksan ako ng pinto. Come. Inabot ko ang kamay niya at bumaba na rin ako ng sasakyan. Naglakad kami patungo sa bakanteng lote. Dahil maaga pa ay hindi masakit sa balat ang tama ng araw. Mataas ang bahagi ng lupa na kinaroroonan namin. Pakiramdam ko tuloy ay wala kami sa syudad. Sinulyapan ko si Josh na noon ay nakatitig pala sa akin. Balak kong magpatayo ng bahay natin dito. Sambit niya habang nakatitig sa akin. Ano? Di ba kakakuha mo lang noong kondo? Gulat na tanong ko. Yeah? But? Anya saka napakamot sa kilay. That place is too small. Small?
Halos doble yun ang bahay na kinalakhan ko. Bulalas ko. Hindi ko talaga siya maintindihan. Ano pa bang kulang? Napakagastos talaga na lalaking ito. But it only has 3 bedrooms. Animoy dismayadong sagot niya. So, ano naman kung 3 lang? What if you get pregnant again? Tanong niya. Nabitin sa ere ang lahat ng mga sasabihin ko dahil sa narinig. Para iyong bomba na sumabog sa tenga ko. Pregnant? Bigla akong napakurap. Napilipit yata ang aking dila dahil hindi ako makaimik. Ni hindi sumagi sa isip ko ang posibilidad na mabuntis ako. Katunayan halos malimutan ko nang may matres nga pala ako. Are you taking birth control pills? Nanghahamon na tanong niya. Bigla ako nanlamig. Tiningnan ko siya na nakatitig sa akin. No. Mahinang sagot ko. Marahil nabasa niya ang pag-aalala ko. Lumapit siya sa akin at hinapit ako sa bewang. Why do you look so scared? Tanong niya sa puno ng tenga ko. I'm here. I will never abandon you again. Hindi ko alam kung bakit kapag siya na nagsalita ay agad na napapaniwala ako. Bigla niya akong inilayo sa katawan niya ngunit na natili siyang nakahawak sa akin magkabilang balikat. Bahagya siyang yumuko para matitigan ako sa mga mata. I want to build not just our house, but our home here. I want us to have children. Many children. Aalagaan natin sila at palalakihin sa masayang pamilya. Malayo sa pamilya na kinalakhan ko. I want their lives to be filled with happiness. Wala sa sariling napasulyap ako sa bakanteng lote sa harap ko. Naglaro sa imahinasyon ko ang bahay namin doon ni Josh. Doon ay kasama namin si John at ang magiging mga anak namin kung sakali man na mabibiyayaan pa kami. Ito pala ang gusto niyang ipakita sa akin. Aliyah, tawag muli sa akin ni Josh. Nilangon ko siya na noon ay tila hindi mapakali. His eyes are brimming with affection. Habang buhay kitang pasasalamatan at syempre sila nanay at ate Eden mo na rin. Sa ilang araw na nakasama ko si John, nakikita kong nanatili siyang masayahin bata. Mabait, masayahin at mapagmahal. Yan ang mga katangian ng anak natin. Alam ko na ganoon siya ngayon dahil sa'yo. You protected our child. Kahit na wala ako sa buhay niyo sa loob ng halos 3 taon. Alam kong lalaki siyang walang galit sa akin dahil pinili mong protektahan siya. At ako, maraming salamat. My eyes started to well up in tears. Batid kong nanginginig maging ang mga labi ko. Wala yan, Josh. Hindi ko din alam eh. Masyado kitang mahal. Pabirong sagot ko. Nakita ko na bahagya siyang matigilan pagkatapos ay tapid siyang ngumiti. I love you so much. Bulong din niya. Muli niya akong hinila at kinintalan ng halik sa noo. Napapikit ako para damhin ang pagdampi ng labi niya sa noo ko. Matapos iyon ay inabot ko siya para yakapin sana ngunit sa gulat ko'y lumayo siya sa akin. Nagtatanong ang mga mata ko sa kanya, ngunit sa halip na sumagot ay unti-unti siyang lumuhod. Napalunok ako. Nanlalaki din ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Ano bang nangyayari? I love you, Aliyah. Probably since the day we got trapped in that room during our graduation ball. Nakangiti niyang sabi. Naalala pa pala niya iyon. Gusto kong matawa ngunit mas higit ang kaba na aking nararamdaman sa ngayon. Josh, tawag ko sa kanya at sinubukan siyang pigilan ngunit hindi niya ako pinansin. Pinagbastan ko siya na noon ay nakaluhod na. For a moment, I couldn't breathe as I nervously awaited what he was going to say. Aliyah, will you marry me? Sa wakas ay tanong ni Josh. Ngunit mas napaawang ang labi ko nang mapagmasdan ng singsing na hawak niya. Kilala ko ang singsing na iyon. Hindi ako maaaring magkamali. Makailang beses ko nang nakitang suot iyon ni Madam Lucia. Ibinigay ba iyon sa kanya ng mommy niya? Aliyah, untag sa akin ni Josh. Noon ko lang napagtantong nakaluhod pa rin siya at kanina pa niya hawak ang singsing na hindi ko nagawang abutin buhat sa kamay niya. Pinagmasdan ko siya na noon ay halata ang kaba. Pawisan na rin ang noon niya. Yes, Josh. Of course. I will marry you. Naiiyak na sagot ko. Noon siya tila nakahinga ng maluwag. Inabot niya ang kamay ko matapos na punasin ang pawis na namuo na sa kanyang noo. Muli niya ako sinulyapan bago dahan-dahang isunuot sa akin ang singsing. Pinanood ko siya habang ginagawa iyon. His mouth quivers and his eyes well up with tears.
Kay bilis pa rin ang kabog ng puso ko habang pinapanood siya. Hindi ko na rin napigilan ang luha na sumungaw sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ito dulot ng labis na kaligayahan. Matapos maisuot ang singsing ay tumayo na si Josh, saka ako muling tinitigan. I love you, he murmured bago ako siniil ng halik sa labi. Agad ko namang tinugon ang mga halik niya. At first, his lips lightly touched mine, but then his kiss grew more passionate. I moaned as I felt his lips moves slightly, and I kissed him aggressively as well. I don't care if other people can see us. Ali, namamaos niyang bulong nang bitawan niya ang labi ko. I need to make ako. Natigilan ako at napatitig sa kanya. Really? Ngayon kung kailan may maganda nang nagaganap? Wari na basa niya ang tumatakbo sa isip ko. Naiiling na lumakad siya palayo habang hawak ang cellphone. Sinundan ko na lang siya ng tingin habang nakikipag-usap sa kung sino man ang nasa kabilang linya. Napatitig ako sa singsing na suot. Tila iyon ginawa sadya para sa aking daliri. Mas nakumpirma kong ito ang singsing ng Mommy Lucia ni Josh. Ibinigay sa akin ni Mommy noong sabihin ko sa kanya na plano ko na mag-propose. Maang na napatingin ako kay Josh na nakatayo na malapit sa pwesto ko. Nakalapit na pala siya sa akin at nahuli niya akong pinagmamasdan ng singsing. I was going to buy a new one, but Mom said it would be more meaningful if I used hers instead. Sabi niya ay galing pa rin kay Lola ang singsing na iyan at ibinigay sa kanya no ikasal sila ni Dad. Hindi ko magawa magsalita. Muli kong sinulyapan ang singsing na ginto at may mamahaling bato. Ibig sabihin ba noon ay tinatanggap na niya ako? Hindi makapaniwala ang tanong ko. I noticed the agony on Josh's face. Humugot muna siya ng malalim na hininga, saka tinawid ang pagitan namin. Aliyah, believe me, tanggap niya ang relasyon natin. Not because of John, but because she understand how much I love you. Inabot niya ang kamay ko at pinisil iyon. Alam kong nais niyang paniwalaan ko siya, ngunit tulad ng sinabi niya noon ay hindi na niya ako pinilit pa. Let's go. It's 8 in the morning already. Masakit na sa balat ang init. Inalalayan na niya akong pabalik sa sasakyan. Ako naman ay hindi mapakali. Naisip ko pa rin ang pamilya ni Josh. Ano nga ba ang dapat kong gawin hinggil sa pamilya niya? Nang maupo si Josh sa driver's seat ay napatitig ako sa kanya. Batid kong hindi madali sa kanya ang ganitong sitwasyon, ngunit hindi naman siya nagrereklamo. Ako man ay nag-iisip kung ano ang sasabihin ng pamilya niya sakali mang magpakasal kami.